Ang tunay na kahulugan ng Sabbath ay paggunita sa kagandahang loob ng Diyos na nagpalaya sa Israel mula sa pagkaalipin sa panahon natin ngayon, mula sa kasalanang umaalipin sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Isang araw ng pamamahinga, dumaan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain niyon. Nang makita ito ng mga Pariseyo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginawa ng iyong mga alagad. Mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga, ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon? Gayon may hindi sila nagkakasala. Sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay Sabbath. Bago po tayo magpalalim sa ating pong refleksyon sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, kayo po'y muli kong inaanyayahan na samahan ako tuwing alas 8 ng gabi sa pagdarasal ng Santo Rosario. Ito'y tuwing gabi ay nagtitipon ang mga followers ng Word of the Day para magdasal ng Santo Rosario para sa proteksyon ng ating bansa. At kung may mga nagnanais pong sumama sa pilgrimage ngayong October, nasa bandang huli po ng ating video ang tungkol sa pilgrimage po natin. Mga kapatid, sino ba yung Sabbath people? Ang Sabbath people ay ang mga Hudyo. Ano ba ang kahulugan ng Sabbath? Dahil ngayon may sekta ng Kristyanismo na tinatawag na Seventh-day Adventist. Yung mga Hudyo, they worship during Sabbath day. At ito naman ay makikita natin na isa sa mga batas ay to observe Sabbath. Pero bakit tayong mga Katoliko hindi tayo Sabado? No? Hindi tayo Sabado ang official day of worship natin, but Sunday. Pero pag-usapan muna natin yung Sabbath. Yung Sabbath ay Sabado. Totoo naman yon. At ito yung araw na sinasabi sa Old Testament na namahinga ang Diyos. Dahil yung pagbibilang nag-uumpisa sa araw ng linggo, kaya yung Sabado ang ikapitong araw. Pero inyong mapapansin, bakit ang Panginoon ay para bang taliwas dito sa tinatawag nilang Law of the Sabbath? Dahil, mga kapatid, mali ang pamamaraan ng mga Hudyo kung paano dapat ino-observe
ang Sabat. Ano ba? Sabi sa Book of Deuteronomy, chapter 5, verses 12 to 15, na kung bakit iniutos ng Diyos na ipangilin ang araw ng Sabado ay upang paalalahanan ang mga Hudyo kung paanong sila sa kagandahang loob ng Diyos ay iniligtas ni Yahweh mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. It is about remembering God's goodness, God's love, and God's act of freeing the people of Israel. Ang pagpapalaya, it's about freedom. Subalit ang ginawa ng mga Hudyo, sa paglipas ng panahon, naglagay sila ng napakaraming batas tungkol sa Sabat na sa halip na mag-promote ng kalayaan and to remember God's love, naging mahigpit sila at naging masyado silang concentrated sa law of the Sabbath at marami ang nahatulan ng kamatayan because of failure to observe that law. Kaya nga mga kapatid, ito yung kinikriticize ng ating Panginoong Jesus dito sa ating gospel ngayong araw na ito. Bakit si Jesus nagpapagaling sa araw ng Sabat at hinayaan niya yung mga alagad niya ay mangitil ng butil sa araw ng Sabat? Because Jesus would like to teach them, mali kayo. Dahil ang Sabbath is meant for the people, to free the people, to help people, not people for the Sabbath. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, sabi ng Panginoon dito sa ating gospel, Jesus is the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin si Kristo mismo ay mas mataas, mas higit pa doon sa batas ng Sabbath na ito. And that is why, tayong mga Kristiyano, we are not Sabbath people. Tayong mga Katoliko, we are not Sabbath people. Kasi ang sinusundan natin ay hindi yung batas ni Moises. Ang sinusundan natin ay ang batas ni Kristo. Because Jesus is greater than Moses. At si Jesus, ang utos niya ay magmahal. Kung si Jesus, He violated the law of the Sabbath para ipakitang siya'y Panginoon ng Sabbath. And Jesus conquered, no? Jesus conquered sin and death nang siya'y magpakasakit, mamatay at muling mabuhay. Kaya nga yung pagkabuhay ni Kristo ang sentro ng ating pananampalataya because it is God's ultimate way of freeing us. Pinalaya tayo ng Panginoon dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Nasakop niya, nagapi niya ang kamatayan, nagapi niya ang kasalanan by His death and resurrection. Kaya nga, hindi na tayo Sabbath people. We are already Easter people sapagkat nakasentro ang ating pananampalataya sa pagkabuhay ni Kristo. At ang pagkabuhay na yon ang nagpalaya sa atin mula sa kamatayan na bunga ng kasalanan. Kaya nga mga kapatid, hindi na Sabbath people. We are Easter people. Dahil pinalaya tayo ni Jesus. So if Sabbath is about freedom from slavery doon sa Ehipto, Easter is our freedom from slavery due to sin. Mga kapatid, sana maunawaan natin at sana pahalagahan natin ang araw ng linggo, ang araw ng pagkabuhay ng Panginoon, na sana maglaan tayo ng panahon para talagang magsimba, sumamba, magpasalamat, kasi pinalaya tayo ni Kristo, buhat sa kasalanan at kamatayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa biyaya ng paglaya mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kapatawaran. Nawa kami palaging humingi ng tawad sa iyo at sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang atin pong simbahan ay magdiriwang ng taon ng hubileo sa susunod na taon, 2025, na tatawaging
Jubilee of Hope. At bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayun din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.